So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga, mga minamahal. Mukhang may kinalaman or involved or sa madaling sabihin na lang natin na mukhang pinagtatakpan ni Senator Bongo itong si Garma, mga minamahal. Hingil nga po sa pagpatay sa dating ex-PCSO official, abogado ng PCSO, na si Barayuga. So alam nyo naman po mga minamahal na itong si Garma ay masyadong controversial as of the moment dahil bukod nga po sa ex-girlfriend siya ni former President Duterte, nasasangkot din po mga minamahal itong si Garma sa pagpatay. According nga po yan kay Santi Mendoza. Ito nga yung balita, di ba, lately? Pakita ko muna sa inyo, Ikinanta ni Santi Mendoza, just in, Santi Mendoza alleged that the former PCSO General Manager Ruima Garma and NAPOLCOM Commissioner Idilberto Leonardo ordered the assassination of fellow PCSO official and former Police General Wesley Barayuga in 2020. Mendoza says the operation was part of special project involving to a high-profile individual connected to illegal drugs. So, mga minamahal, itong si Santi Mendoza, ikinanta itong si Idilberto, si Leonardo, mga minamahal, at si Ruima Garma, ukol nga po sa pagpatay dito kay Barayuga. Ngayon, paano na-involve itong si Bongo? Okay, basahin lang muna natin itong balita, Bongo brief on motive behind former PCSO official assassination. Ex-PCSO chair reveal. So, ang nag-reveal po niyan mga minamahal ay si Anselmo Pinili. Ni-reveal po ni Anselmo Pinili mga minamahal na binrief niya na itong si Bongo patungkol nga po sa possible motivation ng pagpatay dito kay Barayuga. So ano yung pag-debrief ni Pinili dito kay Bongo na ang sabi niya medyo hadlang itong si Barayuga sa katarantaduhan ni Garma at ni Leonardo. So, ano yung katarantaduhan ni Garma at ni Leonardo na posibleng naging hadlang sa paningin nila itong si Barayuga kaya pinatigi-bumbum nila. Ang sabi ni Pinili dito kay Bongo kasi binref niya na itong si Garma at itong si Leonardo mga minamahal ay mayroon pong kontrol. Kinokontrol nila Garma at ni Leonardo yung mga small town lottery, mga minamahal. Yung mga small town lottery, yung binibigyan agad nila ng permit, binibigyan agad nila ng lisensya, 'di ba, sa mga probinsya. So sa madaling sabi, sindikato po ang trabaho ni Garma at ni Leonardo sa loob ng PCSO. So meron pong nangyayaring anomalya. Which is mariin nga pong tinututulan at hindi po gusto ni Barayuga yung ganong kilos, mga minamahal. So ngayon, ang nangyari ay ipina-assassinate itong si Barayuga noong taong 2020 na yung ex-PCSO chairman noon ay si General Manager Ruima Garma. Yung ginamit pang kotse ni Barayuga mga minamahal nung siya ay pinaslang ay regalo ni Garma sa kanya. Yung driver nga, 'di ba? Sugatan. So binrief po mga minamahal ni Pinili itong si Bongo. So ngayon, bakit nanahimik si Bongo? Bakit parang walang nangyaring investigation? Doon po ako nalungkot at nagkaroon ako ng pagtatanto sa aking isipan na baka pinagtatakpan ni Bongo itong si Ruima Garma. Dahil alam nyo namang itong si Ruima Garma, according na din kay Montulfo, ay
ex-girlfriend ni former President Rodrigo Roa Duterte. Diba? Na baka ma-involve din dito itong si Digong, kaya pinabayaan. Pinagtakpan na lang po, mga minamahal. Kinunsinte ni Bongo itong si Rui Magarma at si Leonardo sa pagpatay dito kay Barayuga. So mga minamahal, ang gusto kasing mangyari ni Barayuga ay, 'di ba, ang gusto ni Garma pati ni Leonardo, yung aprobahan agad yung mga small town lottery, bigyan ng lisensya, bigyan agad ng permit. Yang gustong mangyari kasi ni Barayuga, mga minamahal, kasi prone to syndicate yun yung ginagawa nga ni Garma pati ni Leonardo. Ang gustong mangyari ni Barayuga is dapat aprobahan muna ng full board ng PCSO yung gusto nilang mangyari. Hindi nangyari, hindi natupad. Kumbaga parang, hadlang to. Hindi to maganda. Parang nagiging hadlang sa plano. Itong si, mga minamahal, itong si Barayuga. Kaya pinatahimik na nila. Binrief ni Pinili. Itong si Bongo. Itong si Bongo ng dating tawag dito, PCSO chair. Ni-reveal niya yan sa Quadcom. Itong kanyang pag-brief kay Bongo. Pero nagtaka din siya bakit tahimik at nanatiling walang pakialam itong si Bongo, na dapat sana in-inform niya man lang itong si former President Duterte para nagkaroon ng further investigation. Diba? Basahin pa natin to. Senator Bongo was briefed on the potential motive behind the assassination of former Philippine Charity Sweepstakes Office or PCSO Board Secretary Wesley Barayuga, according to revelation of former PCSO Chairperson Anselmo Simeon Pinili during the House Quad Committee 7th hearing on Friday, that he had shared details of the case with Go and former Presidential Legal Counsel Jesus Milcho Kitain. So, binrief niya na sa possible motivation kung bakit pinatay itong si Barayuga. Pero ang nangyari, nanatiling silent itong si Bongo. Nanahimik. Diba? So, dapat itong si Bongo padaluhin dyan sa Quadcom Diba, mga minamahal? Para malaman yung side niya. Hindi kasi, mga minamahal, ang labas kasi nito, sa totoo lang, is parang behind din ng syndicate ng PCSO, itong si Bongo. Ayaw niyang madamay or baka kasabwat din siya sa malakihang panggagago, di ba? Pambubudol dyan sa loob ng PCSO. So, dapat itong si Bongo maimbitahan din para magsalita. Diba? So, yun po, mga minamahal, yung balita. See? Baboy talaga, no? Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit tayo sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.